Okay, sa QuickBooks meron din tayong system requirements na kailangan, no? So, basically, yung setup natin, server. Okay, magsa-setup tayo ng server. Meron yan local, maayos na LAN connection or local area connection, nakakable. Okay, papunta doon sa mga users. I-install natin yung QuickBooks sa server. I-install natin yung QuickBooks kada users. Kaya po yung ating requirements is merong maayos na network, unang-una. Pangalawa is meron tayong tinatawag na system requirements para sa server. Okay? Sa Pro Premier Enterprise 2024 na system requirements, eto po. No? Sa server, mas maganda pong gamitin. Pwede kayong gumamit ng Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit, and then Windows Server. Okay? Ano po yung kaibahan? Sa Windows 10 and Windows 11, ang kaya niya lang pong i-cater is up to 10 or 15, no? 10 or 15 na users. So, maximum nga yung yung 15 pero safe na yung 10. 10 users, kung 10 lang yung kung marami na sa inyo yung 10 users, pwede na po 'yan. Windows 10 and 11 yung magiging server ninyo. Pero kung more than 15 yung users, I suggest, or more than 10 yung users, I suggest, ang gamitin nyo po is Windows Server 2022 or 2020, kahit ano po dyan. Kasi po, ito po ay nagka-cater ng 30 and, tawag doon, 15 and above na users na pwedeng mag-share ng company file. No? And then, yan yung ating system requirements para sa server natin. Una, syempre yung maayos na network. Pangalawa is yung server natin is maayos. And then pangatlo, yung ating mga workstation. Yung ating mga workstation, ito yung server, ito workstation, tawag dyan. Workstation, server. Okay? So, sa ating mga workstation, kailangan po ng mataas na RAM. No? Ito po yung system requirements niya. 8 GB yung minimum and then 16 GB yung recommended para po sa RAM ng workstation. 2.4 GHz naman yung processor ng mga computer na na pag-i-installan, no. So yung mga mabababa, pag bumaba ng 2.4 GHz yung iyong processor, hindi po siya magwo-work ng maayos. Okay? Under pa rin naman siya kahit mga 1.6 or 1.5 yung gigahertz ng processor mo, i-install pa rin naman siya pero chances are medyo mabagal yung QuickBooks natin or may mga tendency na pag nagbukas ka ng maraming reports is magbagal siya. Okay? And then yung kanyang workstation recommended RAM, mas maganda po sundin nyo na natin yung recommended para po walang aberya. Sa naman po, sa server, yung RAM ng server, 1 to 5, 8 GB, 12 GB yung sa 10 users, 16 GB sa 15, and 20 GB sa 20 users. I recommend isagad nyo na po ito na 32 GB or 64 GB para po sa pinaka-optimum na performance niya. No, para po in case na magdadagdag din po pala tayo ng mga dito, mga virtual user para po ma-access sa labas. So kailangan po natin ng additional RAM for that. So I suggest standard nyo na yan, 32 GB. Okay? Pero pagka mga 5 users lang, okay naman yung 16 users. 16 GB. No? So, and then disk space, okay? Ang pinaka lang naman nito, ang pinaka importante lang naman dito sa ating drive is naka solid state drive. Okay? Tingnan niyo yung inyong hard disk sa computer. Yung computer ninyo, yung drive C, yung drive C ng computer ninyo dapat naka solid state drive. Yan po yung best performance. Huwag na po kayong gumamit ng hard disk drive.
No, tapos, yung Windows niya, marami pong klase ng Windows, gagana naman po lahat yan as long as it is 64-bit. No, 64-bit Windows. Okay, optical drive, hindi na naman na ginagamit yan ngayon. Meron naka-USB na naman or downloadable naman yung installation ni QuickBooks. Tapos yung kanyang resolution is 1280 by 1024 yung resolution ni QuickBooks na kailangan pagdating po sa monitor. Okay? Or sa ating graphics or sa video. No? Para saan po 'yan? Para mas kitang-kita mo lahat ng ano niya, ng features niya. Kasi kapag medyo mababa yung resolution, nag-shrink yung ating QuickBooks or maliit yung parang ganyan yung view niya. No, mas maganda pagka full ano siya, full screen yung ating videos. Kasi pagdating po sa mga reports, medyo maliliit na yung mga informations. Tulad niyan. Pag nag-shrink pa yan, edi parang mas maliit na, di ba? So, yan. Kailangan po yung ating resolution ay medyo mataas din ng konti. Konti lang naman. So, yan. Ito mga to is hindi na kailangan to for the, for time being. Ito ay mga barcode scanner lang naman. So, yan. Makikita nyo po yung system requirements sa QuickBooks page. Yan. Diyan po nyo makikita yung pang server, para sa server, yung kailangan para sa server at yung kailangan para sa workstation. Okay? Server, workstation. Meron po siyang system requirements pareho. At unang-una, okay, review. Una, meron tayong maayos na network sa loob ng ating office. And then meron tayong server and then workstation with appropriate RAM and storage. Yun lang po yung kailangan ni QuickBooks. Siyempre, yung operating system. Dapat po. May mga cases kasi na bakit ganun? Naka-Windows 10 kami. Yung server namin naka-Windows 10. Hanggang 10 lang yung nakaka-connect or hanggang 15 lang. Okay? Dapat, ano din po, professional. Windows 10 professional. Windows 11 professional. Huwag po kayong maglagay dyan ng home lang o home. Windows 11, Windows 10 home. Yun po yung don't sa Windows 11 home na single language and Windows 10 na home single language. Pang laptop lang po yan, pang personal usage. Kaya ang maganda pong gamitin dyan, Enterprise, Windows 11 64-bit Enterprise, Windows 10 64-bit Enterprise o kaya Windows 11 64-bit Professional, Windows 10 64-bit Professional. Huwag na po kayo maglagay ng home single language kasi po may mga issues po kami na handle na mayroon pong problema yung Windows 10 home single language pagdating po sa network connectivity. So, yun lang po. Thank you.